tayo po ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa iyong bugbog na katawan. Kagaya ng sinabi mo sa iyong sarili, Panginoon, dahil sa iyong mga sugat, kami ay pinagaling mo na. Kaya tinatanggap namin, Panginoon, ngayon sa aming katawan ng kagalingan na mula sa iyo. Ganoon din, Panginoon, salamat sa iyong badal na dugo, Panginoon, na dumanak sa krus ng Kalbaryo dahil dito na naman kapatawaran at kalinisan ng aming mga kasalanan. In Jesus' name, mga kaupo. Ngayon po ay ipagpapatuloy natin ang ating aralin. Ayan. Ang ating aralin tungkol po sa pakikipaglabang spiritual mula po sa punto de vista ng biyaya ng Panginoon. Mula sa perspective, mula sa pananaw ng biyaya ng Panginoon. So magkaroon po muna tayo ng maikling pagbabalik-aral, quick review, ano po, dahil lagi ko nga sinasabi, repetition brings retention. So para lagi natin naaalala yung kasi kung ito ay napakahalaga. So sabi natin, ang cardinal rule, o hindi po pwedeng mawala sa kahit na anong laban, dapat kilala natin kung sino yung kalaban natin. Ano po. So, ating pong napag-aralan na totoo po na mayroong kaaway na espiritual. Ibig sabihin, ang diablo at Satanas po ay totoo. Okay, dun sa mga nagdududa kung totoo ba talaga ang diablo. So, nagbigay po tayo ng mga verses na nagpapatunay na meron po talagang kaaway na espiritual. Pero ganun pa man, may kaaway na espiritual, ating natutunan na ang kaaway na espiritual ay talo na. Ano po? So, ibig sabihin, nakikipaglaban tayo sa kaaway mula sa katayuan, mula sa posisyon na tayo ay panalo na. So, hindi tayo lumalaban para manalo, tayo ay nakikipaglaban mula sa posisyon na tayo ay panalo na. So, last, ito po yung foundation text natin. Sa wikang Tagalog, sabi dyan, hindi ka daw ita-take advantage, hindi ka malalamangan ng kaaway kapag alam mo yung kanyang mga strategy. So, basic naman yun. Para matalo mo ang kalaban, dapat naman talaga alam mo kung paano siya kumilos. So, pinag-aralan na po natin na ang mga ginagamit ng kaaway ay una, panlilinlang. Kaya ko po ito sinasabi para alam mo na kapag ka mayroong panlilinlang na nangyayari sa'yo, aware ka, maging aware ka, na yun ay gawa ng kaaway. Diba? Kapag may panlilinlang na halimbawa, may mga tao kang nakakasalamuha at parang nanlilinlang sila, alam mo, na ginagamit ng kaaway yung mga tao na yun para linlangin ka. So, ang kaaway, hindi tao. Ang kaaway talaga ay ang diablo. At gumagamit siya ng mga tao para tayo ay linlangin. So, paanong paraan? Sa pamamagitan ng tuwirang pagsisinungaling. So, kapag may mga pangyayari na ikaw ay encounter ng mga tuwirang pagsisinungaling, yun po ay maliwanag na gawa ng kaaway. Pangalawa, panlilinlang sa pamamagitan ng paghahalo ng kasinungalingan at saka ng katotohanan. So, ang pinaka-malala o pinaka-tungsutulang panlilinlang ng kaaway po ay ang panlilinlang sa gospel o sa panlilinlang tungkol sa ating kaligtasan. Pangalawa po ay ang confusion o pagkalito naman. Yung isa panlilinlang, ngayon naman pagkalito, para ano po yung kaaway. So, paano mo naman malalaman kung ikaw ay nalilito? So, itong ipapakita ko po sa inyo ay mga paraan para malaman mo kung ikaw ay nalilito. Ang pinakasukdulang panglilito na ginagawa po ng kaaway ay ang panglilito tungkol sa salita ng Panginoon. So dapat maliwanag sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, mahalaga na alam natin kung ano nakasulat sa Bible para hindi tayo nalilito. Ikaw ay nalilito kapag hindi mo alam ang kaibahan ng regalo at gantimpala. Ulitin ko po, ang kaligtasan ay regalo, hindi po siya namatay. Naka-battery yan. Ay, naka-ano lang. Reses ko na yung sino. Napak-reses ko na yung sino. Bingo kayo dyan.
lang po umihin. Sige po, i-discuss ko na. So, paano mo malalaman kung ikaw ito kapag hindi mo alam ang kaibahan ng regalo at ng gantimpala? Ang kaligtasan po natin, ang buhay na walang hanggan po ay regalo. Hindi po siya reward. Ibig sabihin, hindi po siya gantimpala sa'yo. Sige, dalhin ka ni Lord sa langit kasi mabait ka. Hindi po. Maling pananaw po yun. Kaya tayo makakarating sa langit dahil po sa pananampalataya natin kay Kristo. Okay, so hindi po dahil tayo ay hindi mabuti. Hindi mo alam, ikaw ay dito kapag hindi mo alam ang luma at ang bago. So, ang old covenant o ang lumang kasunduan at ang bagong kasunduan po ay maliwanag na magkaiba. At tayo po ay hindi naging parte ng lumang kasunduan. Hindi po iyon para sa atin. Pangatlo, ikaw ay dito kapag hindi mo alam ang kaibahan ng mainam at mas mainam. Ang old covenant po o ang lumang kasunduan ay mainam. Maganda naman po talaga ang mga law yung mga commandments. Mainam naman po talaga siya, it is good, pero it cannot make you holy. Mainam, maganda siya, pero hindi kanya kayang gawin banal. Yun po ang kaibahan. Tayo ngayon na nasa bagong kasunduan kay Kristo, di ba po, pag tayo kay Kristo, ang kabanalan niya ibibigay niya sa atin. So, ang pagiging banal po ay sa pananampalataya kay Kristo. No? Ang mga nasa lumang kasunduan po, o old covenant ay mainam, pero hindi niya tayo kayang gawin banal. Pangatlo, pang-apat, ikaw ay lito kapag hindi mo alam ang kaibahan ng anino at ng katuparan. Ang lumang kasunduan po, maliwanag po sa Hebrews 10:1 ay anino. Colossians 2:16-17, si Kristo po ang katuparan ng anino na yun. Okay, so dapat alam po natin yun, dapat maliwanag tayo. At ang panglima, tayo po ay lito kapag hindi natin alam ang kaibahan ng Hudyo at ng Gentil. Tayo po ay Gentil. Gentiles po tayo. Hindi tayo Israelita, hindi tayo Hudyo. Kaya po, nakakalungkot kasi kahit na may mga Kristyano ngayon, isinasagawa pa rin ang mga tradisyon ng mga Hudyo. In the first place, hindi naman po tayo Hudyo, hindi po para sa atin. Okay. So, ang mga strategy po ng kaaway ay panlilim lang, pagkalito, at ang pangatlo po ay ang perversion. Tinalakay natin yung isang linggo, o pagpilipit sa katotohanan. Pinapalipit po ang katotohanan. Ang perversion po ay pinipilipit ng kaaway ang lahat ng mabubuting gawa na ginagawa po ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti, lahat ng bagay na ibinibigay niya ay mabuti. Pinipilipit po yun ng kaaway. Okay? So, ang pagpilipit po ay pamamaraan ng kaaway para tayo ay mituwid. At ang pinaka-sukdulan po na pagpilipit ng kaaway ay ang pagpilipit po sa gospel o sa kaligtasan. Okay? Parang ganito po. Ibinigay ang pag-aasawa ay mabuting bagay na regalo ng Diyos. Paano pinipilipit ng kaaway? Kapag ganito, hindi ko na mahal yung asawa ko. Siya hindi niya mahal yung asawa niyo. Tayo na lang dalawa. Mahal naman natin na isa't isa kahit may asawa tayo pareho. Okay lang naman kasi mahal natin ang isa't isa. Pinipilipit ang katotohanan. Okay? Parang ganito po. Okay lang kahit magnakaw. Kumakalam na yun siya ng mga anak ko. Yung politiko na nanakawan ko. So okay lang. Pagpilipit sa katotohanan. Anumang bagay, anumang mga pagpilipit sa katotohanan, halimbawa pagdating sa pananalapi. Okay lang magkapera kahit na hindi magandang paraan. Pinipilipit ng kaaway ang katotohanan. Lahat ng magagandang bagay na ibinibigay po ng Panginoon ay pinipilipit po ng Diablo ang katotohanan. At sabi ko nga po, ang sukdulan na pagpilipit ng kaaway ay ang pagpilipit po sa Ebanghelyo. Kapag pinaniwala ka niya na ang kaligtasan ay bunga ng biyaya at ng gawa, pinakasukdulang pagpilipit po yun. Ngayon naman po ay layo na natin. Ngayon naman po, ang ating pag-aaralan ay ito po, armor. Okay. Narinig niyo na po ba yung baluti, kung lumaki po tayo sa Sunday school at kung mga narinig na natin ang mga dating turo, di ba?
na pinag-aaralan po ang armor of God, o ang baluti, ano po, baluti pandigma. Yan po ang aaralin natin. Hihimayin po natin ang isa-isa na baluti po na yan. Sabi po sa Ephesians 6:10, at bilang pangwakas, sabi po ni Apostol Pablo, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakilan ng kapangyarihan. So, ang katatagan po natin ay nakukuha sa Panginoon. Ano po? Hindi sa pagiging malakas natin dahil tayo ay magaling, tayo ay mapera. Ang katatagan po natin ay nakukuha sa Panginoon lamang natin matatagpuan. Sa pamamagitan ng dakilan ng kapangyarihan. Tingnan niyo po, pansinin niyo po pagpansinin niyo po yung verse na ito at yung susunod na verse pa. Ulit-ulit sinasabi ni Paul na gamitin ang lahat ng kagamitang pandigma. Sa wikang English po kasi yan ay you armor na natawag. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng diablo. So ibig sabihin meron palang pananggalang na ibinigay sa atin ng Panginoon. Una, tinalakay natin kung ano yung strategy ng kaaway. Ngayon naman, hindi ka sasapak sa gera ng wala kang shield. So lahat yan, meron pala tayong kagamitang pandigma na ibinigay sa atin ng Panginoon para daw malabanan natin ang mga gawa ng kaaway. Verse 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi masasamang espiritu sa himpapawid. So yan po ang isa sa verse na nagsasabi na totoo po na mayroong masamang espiritu. Mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundo ito. Kaya gamitin nyo ang lahat ng gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa nyo makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. So sabi nila para sa oras na dumating ang kasamaan. Hindi naman sinabing oras ay kasama. Ibig sabihin may oras na talagang dadating na makikipaglaban sa atin ng kaaway. Ito na. So, ito yung sinasabi niya ng mga armor, o baluti, o pandigma. Kasuotan. Kaya maging handa kayo. Gawin niyong sinturon ang katotohanan. So, yan yung belt of truth sa wikang English po. Isuot niyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib niyo. Isuot niyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang yan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya nyo para hindi kayo kabla ng mga panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap nyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. So paulit-ulit po na sinasabi ni Paul isuot daw natin ang ating kagamitang pandigma o ang full armor natin. Kasi nga po, kailangan natin maging matatag pagkatapos ng laban. Paano pa tayo magiging matatag pagkatapos ng laban? Yun ay sa pamamagitan ng pagtayo sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi naman natin kayang magtagumpay sa sarili natin. Wala tayong sariling tagumpay. Dahil si Kristo nga ang tumalo sa kaaway, ang tagumpay niya ay ibinigay sa atin. Tayo ang halimuya ng kanyang tagumpay. Ano po? Inaasam natin, nilalasak natin ang tagumpay po ni Kristo sa krus. Kaya tingnan niyo po yan, kung mapunahin po kayo pansinin niyo, lahat ng piraso ng kagamitang pandigma, lahat, puro pang depensa sa harapan. Napansin nyo, walang pang-depensa sa likod? Hindi nyo masyado napansin. Pinasa natin. Lahat po ulitin ko po, ganyan nyo po para naman kunyari talagang tayo nagbasa ng tunay. Sinturon ng katotohanan, pagkamatuwid, bilang pananggalang sa dibdib, ito po yan, breastplate. Sapatos, magiging handa sa pangangaral. Shield, ang pananampalataya, panangga daw, shield. Panunukso ni Satanas na parang mga helmet, helmet ng kaligtasan at espada ng salita ng Diyos. So kung mapapansin po ninyo, walang nakalagay sa likod. Napansin nyo? Walang cover ang likuran natin. Di ba? Pansin nyo po, lahat yan puro ay nasa cover sa harapan. Kaya po, walang cover ang ating likuran dahil hindi po tayo idinisenyo ng Diyos na tumalikod. Hindi tayo idinisenyo ng Panginoon na tumalikod sa laban. Kasi walang Kristiyanong quitter. Si quick. So, tayo po bilang mga anak ng Diyos ay dapat humaharap sa anumang laban dahil naniniwala tayo na anumang laban na harapin po natin, higit na malaki ang biyaya ng Panginoon. Sabi po sa Hebrews 10:39, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at namapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at nagliligtas.
So, kapag nasa laban, kaya walang cover yung likuran mo kasi hindi ka i-design ng Panginoon para tumalikod sa laban. Maganda po yung English version nito sa The Message. But we're not quitters, sabi niya, who lose out. No, we'll stay with it and survive, trusting all the way. So, ibig sabihin, tayo po, hindi lang mga anak ng Diyos, hindi daw po tayo nag-quit. So, anumang laban ng buhay, hindi ka aatras. Kasi po, walang umaatras na nananalo. Okay, kapag ka umatras ka, parang sinabi mo na hindi ka naniniwala sa kakayanan ng biyaya ng Panginoon. Lagi po natin tayuan na anumang tinamaan sa atin ng Diablo, pananalapiman yan, o relasyon, o kalusugan, alam natin na kaya po inistorya ng Panginoon. Kasi po, higit na malaki ang provision ng Panginoon, higit na dakila ang provision ng Panginoon kaysa sa anumang mga pangailangan natin. Yung ibon nga po, hindi niya pinapabagbayaan, sabi sa kayo ulit. So tayo pa kayang tao, mas mahalaga po tayo kaysa sa ibon. Kasi namatay si Kristo sa krus para sa tao, hindi para sa ibon. Kung yung ibon nga hindi na pinababayaan, tayo pa po kaya. Hindi namatay si Kristo sa krus para panoorin kanyang mamatay sa gutom. Kasi sabi po ni David, ang ganda po ng verse na to, sabi ni David sa awit 37:25, ako'y naging bata at ngayon matanda na, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay nalimos ng pagkain. Okay. So, hindi ka paglilimusin ng Panginoon at hindi ka niya pababayaan kung pagkain na. Huwag tayo makakot ng gutom. Kasi hanggat naniniwala tayo ay anak ng Panginoon, hindi po tayo mababayaan ng Panginoon. Hindi darating sa pagkakataon na tayo po at mamalimos ng pagkain. Kasi kagaya po ng sinabi ko kanina, walang cover ang likuran natin dahil kapag tumalikod ka, yun ang sasamantalahin ng kaaway para ikaw ay patamaan. So, 6 po ang binanggit ni Paul na baluti. Isa-isang baluti, 6 po yun. Hindi natin siya iisa-isahin base sa verse. Kasi diba iba-iba yung una niyang binanggit sa sinturon. So, tatalakayin po natin, i-discuss natin siya kung paano siya isinusuot mula ulo ng paa. So, umpisahan natin mula ulo, bababa. Kaya po, ang uunahin po natin ngayon, i-discuss ko pa lang muna po ang armor. So, ayan po, in-English ko na lang kasi nahaba po sa Tagalog. Yan. So, helmet of salvation, yung helmet ng kaligtasan na sinabi kanina. Breastplate, yung nasa harapan po yan. Breastplate of righteousness o yung pananggalang sa dibdib, ang katuwiran. Belt of truth, sinturon ng katotohanan yan. Sword of the Spirit, ang espada. Espada ng salita ng Diyos. Ang shield o ang panangga ay ang pananampalataya at ang sapatos daw natin ay ang pagdadala ng mabuting ebanghelyo, mabuting balita na nagdadala ng kapayapaan. So ngayon po, ang i-discuss muna natin, sabi ko nga mula-ulo hanggang pa, helmet muna tayo. So i-ano natin to, ihihimayin natin. Maaaring iba sa inyo, narinig nyo ngayon kung aralin tungkol dito. Maaaring yung iba naman ay hindi, wala pa kayong narinig. So ngayon, magkakaroon tayo ng mas malalim na pakunawa dun po sa mga piraso ng pandigma na yan, masuot ang pandigma na ang sabi ni Paul, lagi natin isuot, huwag natin buhubarin. So ano ba yung pinatutungkulan ng bawat bawat bahagi ng kasuotan po na yan. Ang helmet ay kahit naman sa kahit sa pangkaraniwang pangyayari ay mahalaga po ang helmet, di ba? Kasi pagka wala kang helmet at ikaw ay na-aksidente, nangyayari ka. Tegi-bang bets ka. Hindi. Kumbaga, sa driver po, ano man ang mangyari kapag naka-helmet ka, kahit pa paano mayroong protection ang ulo. Kasi kapag sa ulo po ang tama natin, fatal kasi yun. Diba? Kahit kasi maputulog ka ng paa, mabilis ang paggaling, mabubuhay ka pa rin. Pero kapag sa ulo ang tama, medyo delikado yun. Makasurvive ka man, pero delikado talaga kapag sa ulo po ang tama. Kaya ang helmet po ay mahalaga kasi kahit sa mga gera, sa mga labanan, bulletproof ang helmet po ng mga paglaban. So, ganun po kahalaga ang helmet. So, kahit po sa atin, sa usapang espiritual, mahalaga ang helmet dahil ito po ang nagpoprotekta sa ating kaisipan tungkol sa kaisipan ng kaligtasan. Kaya nga ang pangalan niya Helmet of Salvation. Helmet of Salvation, ibig sabihin, pinoprotektahan niya ang isip natin kasi alam po natin ang isip ang battlefield. Ang battlefield. Mind is the battlefield. So, nandyan po ang lahat ng labanan ng isip natin. Kaya nga, yung iba mapalad hindi masyadong nag-iisip. Hindi masyadong isip. Kasi walang masyadong laban sa isip nila. Pero yung
lagi nag-iisip, doon, dito lagi ang yan lagi ang laban. Kaya po, ang sabi sa kanya, helmet of salvation o helmet ng kaligtasan, ibig sabihin, pinoproteksyonan niya ang isip natin patungkol sa kaisipan ng kaligtasan. Okay? So, yan po ang natin, yan ang tatalakayin natin. Kasi po, ang atake ng kaaway sa atin ay pagdudahin tayo tungkol sa ating kaligtasan. Wala na po kasing magagawa ang kaaway tungkol sa destiny mo. Ibig sabihin, kung mamatay ka ngayon, magbantay ang iyong mga paa, at kumikit ang iyong mga mata, diretso ka sa langit. Sigurado na po iyon ang destiny natin. Ang gagawin ng kaaway, dahil wala na siyang magagawa sa patutunguhan mo, ang gagawin niya sa'yo, yung ngayon, bibigyan ka niya ng alalahanin, babagabagin ka niya, patungkol sa kaligtasan mo. Bibigyan ka niya ng kasinungalingan, totoo bang ligtas ka? Bibigyan ka niya ng mga panlilin lang na, totoo ba talaga? Ligtas ka? Nakakasiguro ka talaga na ligtas ka? Yan. Yan po ang natin, yan ang tatalakayin natin ngayon. Kailangan po, tumatak sa isip natin na we are saved and we are eternally saved. Tayo ay iniligtas na ng Panginoon, tayo ay ligtas na magpakailanman. We are eternally saved. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi po, merong mga katuruan na nagsasabi po na nawawala ang kaligtasan. Mamaya i-discuss ko po sa inyo ng mas malalim po yun. Kaya nga ang sabi ni Paul, huwag natin hubarin yung helmet natin patungkol sa kaligtasan. Okay? So, sasabihin ko yan sa inyo mamaya. Kapag ikaw ay tunay na ligtas, ikaw ay ligtas magpakailanman, at ikaw ay ligtas panghabang buhay. Truly saved, eternally saved, and saved forever. Wala akong makakapagpabago niyan. Okay? Walang makakapagpabago niyan. Kasi po, may mga turo na kapag ang kaligtasan mo ay ayon sa gawa, ibig sabihin, kaya ka maliligtas ka dahil gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng ganito, walang kasiguraduhan. Kasi paano kapag bumito ka sa paggawa ng mabuti? Tama. Yan. So, paano po kapag tumikit ka sa paggawa ng mabuti? So, ibig sabihin, hindi ka naligtas kasi tumikit ka sa paggawa ng mabuti. Meron din namang mga katuruan na ito nga po yung tinatawag kong mixture. Naniniwala naman sila na ang kaligtasan ay bunga ng biyaya. Pero kailangan i-maintain mo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Okay? So, ibig sabihin, ligtas ka dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero kailangan manatili kang gumawa ng mabuti dahil kapag hindi ka na gumagawa ng mabuti, mawawala yung kaligtasan mo. Ibig sabihin, nakaangkla pa rin yung kaligtasan mo sa gawa. Ibig sabihin, tambal pa rin sila. So, kapag huminto ka sa paggawa ng mabuti, hindi ka naligtas. May ganun po kasing paniniwala. Tanging ang nagtuturo lamang po ng full grace, ang nagtuturo na ang kaligtasan po ay nakaangkas lamang sa solong tinapos na gawa po ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga po lagi kong pinapakita sa inyo yung mga Bible verse na nagpapatunay po na ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng gawa, para walang maipagmalaki ang sinuman. Bibigyan ko po kayo ng mainam-inam na pag-iisipan natin. What you did not earn by works, you cannot lose by works. Ang kaligtasan po ba nakuha natin sa pamamagitan ng gawa? Hindi, di ba? Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Sa gayon, kung nakuha po natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, bakit siya mawawala sa iyo sa pamamagitan ng gawa? Kung tinatanggap po natin ang katuruan na ligtas ka sa pamamagitan ng biyaya, pero kailangan manatili kang gumawa ng mabuti, dahil pag hindi ka na gumagawa ng mabuti, hindi ka naligtas. So, ibig sabihin, yung nakuha mo sa pamamagitan ng pananampalataya, mawawala sa iyo sa pamamagitan ng gawa. So, pag-isipan po natin. Kung tinatanggap mo pa rin ang kaisipan na naligtas ka sa pamamagitan ng biyaya, pero kailangan mo i-maintain sa pamamagitan ng gawa, so pag-isipan po natin. Nakuha mo sa pamamagitan ng pananampalataya, pero mawawala sa iyo sa pamamagitan ng gawa. Kung hindi po natin nakuha sa pamamagitan ng gawa, walang paraan para maalis natin sa pamamagitan ng gawa. Kasi tingnan po natin, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, pero dahil may ginawa kang hindi maganda, o hindi ka na gumagawa ng mabuti, hindi ka naligtas, o ibig mong sabihin, mas malakas ka kaysa kay Kristo. Kasi, na-forfeit mo yung kaligtasan na bunga ng pananampalataya. Isip-isip po natin. Yung iba naman ang sasabihin nila, kung totoong hindi nawawala ang kaligtasan, tingnan mo nga si sister ganyan, si brother ganyan, tumalikod na, hindi na nagsisimba, hindi na naglilingkod, wala na, hindi na ikaw yung ligtas. Diba? May ganyan po. O baka
baka naisip na rin natin ito. Sasabihin natin, ay hindi na sumasamba si ganyan, hindi na nalalikod si ganito, tumalikod na, hindi na ligtas. In the first place, bakit ang argumento mo ay ligtas siya, pero ngayong hindi niya na ginagawa, yung dapat ay ginagawa niya, hindi na siya naglilipod, hindi na siya nagsisimba, ang kaisipan mo ngayon, hindi na siya ligtas. Una pa lang tatanungin kita, nalaman mo ba talagang ligtas siya? Diba, kung sasabihin po natin ngayon na, ay, hindi na ligtas si ganito kasi hindi ko na nakikita sa simbahan, hindi na naglilipod, hindi na ganyan, tatanungin kita, una pa lang ba, nalaman mo bang ligtas siya? Wala pong paraan para malaman natin kung ligtas ng tao dahil yun po ay between sa tao po na yun at sa Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin sa tao na dahil hindi niya na ginagawa yung dapat ng mga ginagawa niya ngayon, eh hindi na siya ligtas. Kung matatandaan niyo po, nagkaroon ako ng pagtuturo din tungkol dito na meron kasi nagtanong, kung ako po ba ay hinto sa paglilingkod at tatalikod sa Diyos, magbabackslide, eh ligtas pa rin ba ako? So ibalik mo sa kanya, tanong, bakit? May bala ka bang tumalikod? Kasi kung pala, hypothetical yung question. Di po ba? Iniwan ko po sa inyo ang aralin na iyon, ang sabi ko, ang totoong ligtas ang kapatuloy. So hindi na po natin dapat pag-usapan na, ay tumalikod si ganyan, huminto sa paglilingkod si ganito, kasi kung tunay kang ligtas, nagpapatuloy ka. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi na siya ligtas kasi hindi na nagpapatuloy. Eh paano mo nalaman na una pa lang ligtas pa siya? Nakita mo, isip nila? Wala naman po. So ang tanging nakakaalam lang ay ang tao na yun at siguro. Kung tunay siyang ligtas, magpapatuloy siya. Kasi yun po ang pruweba ng kanyang kaligtasan. Ang kanyang pagpapatuloy. So, nawa po ay maging ano po natin yan. Maging mailagay po sa ating kaisipan yan para hindi po tayo nagiging mapahusga. Ano po, na ibinabase natin ang kaligtasan ng tao dahil nakikita natin sa simbahan o hindi. Kasi una pa lang, hindi naman talaga natin alam kung sila po ay naligtas. Kaya hindi porket hindi mo na nakita ay hindi naligtas. Kasi una pa lang, hindi naman talaga natin alam kung totoo naligtas na sila. Okay? Dahil ang kaligtasan po, ang pruweba ng kaligtasan ay ang pagpapatuloy. So, ang lahat po ng katuruan na nagsasabing pinagdududa ka tungkol sa iyong kaligtasan ay maliwanag po na pag-atake ng kaaway. Kaya nga ang sabi ni Paul, isuot mo yung helmet ng kaligtasan para hindi ka maatake ng kaaway pagdating sa kaligtasan. Okay? Kasi doon kanya pagdududahin kung totoo kung ligtas ka pa. Kasi nakaka-apekto yun sa pagpapatuloy ng kay Kristo Diba? So kaya po dapat alam natin na lahat ng kasinungalingan na ang layon ay pagdudahin tayo sa ating kaligtasan, yun po ay maliwanag na atake ng kaaway. Kaya dapat, yan dapat ang ano natin. Idinedeklara, I am truly saved and I am eternally saved. Ako ay ligtas at ako ay ligtas magpakailanman. So hindi po, walang aagaw ng ating kaligtasan. Kaya minsan, may mga Kristiyano na ang batikos naman sa kanila ay ganito. Kristiyano ikaw naturingan pero ang kilos ay hindi pa Kristiyano. Kasi po ganito. Natagulogin ko na lang, mahaba. Kapag ang kaaway ay napagduda ka, na napayagan mong pagdudahin ka ng kaaway pagdating sa iyong kaligtasan at naniwala ka na ikaw ay nagduda ka tungkol sa kaligtasan mo, na paniwala ka niya na hindi ka ligtas, ito po yung maka-highlight na pula, then pakikilusin ka ng kaaway na parang taong hindi ligtas. Ulitin ko po, kapag ang kaaway ay napaniwala ka na ikaw ay hindi ligtas, napagduda ka niya pagdating sa kaligtasan mo, pakikilusin ka ng kaaway na parang kang hindi taong ligtas. Okay? Kaya yung iba po, ang sinasabi ay Kristiyano pero bakit parang hindi kumikilos na parang ligtas na Kristiyano. Eh baka nga kasi nagdududa din siya sa kaligtasan niya. Kasi kapag nagduda ka sa kaligtasan mo, magkakaroon ng pagkakataon ng kaaway na manipulahin yung kilos mo na parang kilos hindi Kristiyano. So, kaya po dapat maging ano po tayo dyan, maging maano po tayo, maging mapanuri. So, ano yung gagawin mo kapag pinagdududahan ka sa kaligtasan mo o huwag na lang muna sa kaligtasan. Paano yung gagawin mo kapag pinagdududahan ka kung ikaw nga ba ay anak ng tatay mo? Tingnan niyo po sa mukha. Tingnan niyo po sa ilong. Ikaw ay KMJS natin. Di ba kapag po nagdududa yung mga tao tungkol sa kung talaga nga bang anak ka o hindi, di ba pinapa-DNA test natin, inilalabas ang birth certificate. So, meron sa usapang spiritual, meron din po tayong spiritual DNA, spiritual birth certificate. Kaya dapat alam natin yun.
Kaya kapag pinagduda tayo ng kaaway, dapat alam natin lapagan ng spiritual birth certificate, ng spiritual DNA. Okay? So, hindi yung pag kami nagawa kang pagkakamali, bibigyan ka ng kaaway ng kaisipan na hindi ka naligtas. So, may ikaw magdududa ka na mali, o ka nakagawa ko ng mali, baka nga hindi ko na nilord yung pangalan ko. Hindi ka na ngayon sigurado kung ligtas ka. So, dapat alam mong labanan. Kasi kung hindi nga tayo nagbabasa, paano nga natin lalabanan? So, tutuan tayo nito ngayon. 1, chapter 1, verse 12. Ay, maganda po ito. Di ba na yung mga nakaraan ko ay naituro ko na sa inyo ang aorist tense? Kasi sa tenses ng Greek grammar, meron silang aorist tense. Ang ibig sabihin ng aorist tense, once and for all. Minsan at magpakailanman. Ganun yung diin ng kapag ang isang salita ay nasa aorist tense, once and for all. So hindi siya nababago. Ibig sabihin, sa wika natin, ibig sabihin hindi siya nababago. Minsan ibinigay forever na yun. Hindi siya laban bawi. Ganun. Ngunit, John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Kristo, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngunit ang lahat ng tumanggap, sa original na salin po ng Biblia, yung tumanggap ay nasa aorist tense. Ibig sabihin, minsan tumanggap, magpasawalang hanggan na po ang pagtanggap. Once and for all siya. Minsan mo lang ginawa, pero ang resulta niya panghabang buhay. So hindi ka tanggap ng tanggap. Okay? Minsan kang tumanggap, at ang resulta po noon ay panghabang buhay. At minsan sumampalataya, forever kang sumampalataya. Yun ang katumbas po niya. So minsan lang siyang ginagawa. At kapag sumampalataya ka, tumanggap, ito ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang given o ang pagbibigay sa'yo ng pagbibigay sa'yo ng karapatan na maging anak ng Diyos, minsan lang ibinigay sa'yo, yun ay panghabang buhay na. Ibig sabihin, once given, cannot be taken. Once given, always given. Once given, it cannot be taken. Once and for all po siya. So, ibig sabihin, minsan ibinigay sa'yo, hindi na yan babawiin. Hindi siya ibinigay ngayon, o tapos bukas may nagawa kang pagkakamali, binawi sa'yo. So, hindi po ganun. Once given, always given. Kaya nga, minsan kang tumanggap, panghabang buhay na po yun. Minsan kang sumampalataya, panghabang buhay yun. Minsan kang binigyan ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos, panghabang buhay po yun. So, yan po ang unang natin, spiritual birth certificate. Ito po ang pangalawa. John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. So kapag sumampalataya daw tayo kay Kristo sa anak ng Diyos, automatic po na meron tayong buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, tagapagmana na kaagad tayo ng buhay na walang hanggan. Sa John 5:24, sabi po, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po yung kasunod na sentence ha. Hindi na siya kahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. So ibig sabihin kung sumampalataya ka na kay Kristo, hindi ka na parusahan ng Diyos. Kaya nga po, hindi na tayo pwedeng parusahan ng Panginoon sa kasalanan. Kasi pinagbayaran na po siya ng Kristo. Kung pinagbayaran na siya ng anak, bakit ka pa magbabayarin ng ama? Nung namatay po si Kristo sa krus, pinagbayaran niya po ang kasalanan ng buong mundo. Ang kasalanan ng sangkatauhan, pinagbayaran ni Kristo sa krus. Ngayon po pinagbayaran na po ni Kristo, bakit ka pa sisingilin ng ama? So ibig sabihin, hindi na po tayo pagbabayarin sa kasalanan. Kaya nga mapupunta ang tao sa impyerno, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil itinanggi niya si Kristo. Yun po ang magpapahamak sa tao, ang hindi pagsampalataya ng Kristo. Pero hindi ka mapupunta doon dahil, ay makasalanan ka, marami kang nagawa sa impyerno ka. Hindi po. Kasi pinagbayaran na nga po yun ng Ama eh. Pinagbayaran na nga ni Kristo eh. Kung pinagbayaran ni Kristo, bakit mo pa pagbabayaran? Para saan pa yung ginawa ni Kristo? Kaya nga po sinabi dyan, 3:16, di ba? Ang puso ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sinumang sumampalataya, so nandun po ang keyword, ang sinumang sumampalataya hindi mapapahamak. So ibig sabihin, kabaligtaran, ang hindi sumampalataya, mapapahamak. Make sense? Ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Balik rin natin, ang sinumang hindi sumampalataya ay mapapahamak at walang buhay na walang hanggan. So kaya ka mapapahamak hindi dahil sa kasalanan. Maliwanag sa verse, kaya ka napahamak dahil hindi ka sumampalataya kay Kristo.
Kasi po ang kasalanan, pinagbayaran na ni Kristo sa krus. Kaya nga siya yung nabubog. Kasi po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may matay para po mabayaran ng ating kasalanan. Ngayon, kung tayo ay parurusahan din pala ng Diyos, hindi na po dapat mababa si Kristo. Walang silbi yung ginawa niya sa krus kung pagbabayaran din tayo ng Panginoon. Sabi ko nga po, hindi mo choice na maging makasalanan. Kasi minana na ang hibla ng katawan natin na magiging makasalanan dahil sa ginawa ni Eva at ni Adan. Wala tayong choice. Ang kung pagiging makasalanan lang, paggawa ng hindi maganda, nature ng tao yun. Kasi nasa hibla po ng pagkatao natin ng kasalanan dahil sa minana natin kasalanan kay Eva at Adan. Ngayon, kung parurusahan ka ng Diyos dahil sa minana ng kasalanan, pwede kang umapela kay Lord at sabihin mong unfair siyang Diyos. Bakit mo ko Lord parurusahan ngayon? Kasalanan ko ba na naging makasalanan ako? Kundi ba naman ko kay Eva at kay Adan eh. Pero kung hindi mo tatanggapin si Kristo, choice mo yun. So, dun tayo magkakaroon na ng personal mo ng dahilan kaya ka nagdudusa kasi hindi mo tinanggap si Kristo. Okay? So, sana po maliwanag po yun sa atin. Ano po? Ina-affirm po yan ng Romans 8:1, kaya ngayon, hindi nakakatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus. So, wala na pong kaparusahan ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Hindi po sinabi dyan na hindi nakakatulan kapag bumait ka na. Ang keyword ay walang kaparusahan kapag na kay Kristo. So, balikan rin natin. Kapag wala kay Kristo, may kaparusahan. Okay? Kaya nakita niyo po, wala po tayong mababasang verse na ina-associate o ikinakabit ang kaparusahan sa kasalanan. Kasi pinagbayaran na nga po yun ni Kristo. Laging ina-associate ang kaparusahan kapag ikaw ay wala kay Kristo. Kasi sabi dyan, hindi nakakatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo. Kabalitaran, nakakatulan ng kaparusahan ang wala kay Kristo. So, klaro po yan. Kaya hindi na tayo parurusahan ng kaparusahan kasi nga po, nung namatay si Kristo, namatay tayong kasama niya. Nung siya po ay nabuhay tayong kasama niya. Kaya nung upo si Kristo sa upuan ng pabor at pagpapala, nakupo ka sa upuan ng pabor at pagpapala. Kaya po ngayon, maliwanag na po sa atin kung bakit tayo ligtas. At kung bakit natin tinatanggap si Kristo. Hindi tulad noon na, wala, hindi mo lang alam. Basta ikaw ay, ang tawag sa iyo born again, hindi mo alam kung bakit. Ano po. So ngayon, maliwanag na po sa atin. Hindi na tayo hahatulan dahil si Kristo ay lumipat na mula sa kamatayan papunta sa buhay na walang hanggan. So kasama niya tayong lumipat. Kasama niya tayong tumawid. So ngayon, bakit yung mga tao ay nagdududa tungkol sa kanilang kaligtasan? Bakit may mga tao, napag-aralan natin, so ngayon, bakit pa rin may mga taong nagdududa tungkol sa kanilang kaligtasan? Una, kasi hindi naman talaga sila totoong ligtas, kaya sila nagdududa. Kasi wala silang totoong karanasan tungkol sa pagbabago. Kasi hindi po sila totoong ligtas. Pangalawa, hindi sila naturuan ng tama. Ligtas naman. Kaya lang, ang katuruan po ay mali. Kaya, oo, ligtas sila, sumasampalataya sila, pero dinudugtungan nila ng gawa, kaya ang mindset nila ay hindi na sila ligtas ngayon. Ligtas sila kahapon, hindi sila ligtas ngayon. So kaya po napakahalaga po ng tamang katuruan. Kasi sabi ko nga, yung eternal destiny natin, yung patutunguhan natin, hindi na po mababago yun, wala nang magagawa ang kaaway doon. Ang babaguhin niya, yung ngayon mo. Yung pang ngayon, doon ka niya bibigyan ng kabag-gabagan ng kaaway. At, ayan, pangatlo po ito. Sa 2 Timothy 3:15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal ng kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan. So, isang bagay po ang maligtas ka, isang bagay po ang maging marunong ka tungkol sa kaligtasan. At ang karunungan sa kaligtasan, nakukuha po natin sa banal na kasulatan. Ibig sabihin sa Bible, kung ano po ang sinasabi ng Bible tungkol sa kaligtasan, yun po ang magbibigay sa atin ng karunungan. Kaya nga sabi ni Paul, importante yung helmet po natin na alisin. Kaya nga ang pangalan niya ay helmet of salvation, o helmet ng kaligtasan. Kasi doon ka bibigyan ng pagdududa ng kaaway tungkol sa iyong kaligtasan. Eh dapat hindi natin tinutubad ang helmet ng kaligtasan. Dapat kapag sigurado ka, alam mo sa sarili mo na ikaw ay ligtas, lagi mong suot-suot yun. Para kahit na ano ang gawing sabi ko nga kanina, ilabas mo yung birth certificate, yung DNA mo, yung spiritual DNA mo, lalatagan mo ng verse. Kaya po mahalaga na ang kasulatan o ang Bible po, Bible verses, ang nagbibigay sa atin ng karunungan patungkol po sa ating kaligtasan. Ikatlo, sila po ay namumuhay sa environment ng performance. So, ibig sabihin, laging nakaangkas sa ginagawa nila ang kanilang kaligtasan. Ligtas ka ngayon, pero kailangan i-maintain mo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kasi kapag hindi ka na gumagawa ng mabuti, hindi ka naligtas. So, kaya po, yung iba nagdududa kung sila iligtas kasi
ganun po ang mindset na inano sa kanila, nakalakihan nila, ganun ang turo ng kanilang tinanggap. Na kailangan mong manatiling gumagawa ng mabuti upang ikaw ay maligtas. Pilipos 2:12, sabi po ni Paul, mga minamahal, kung paano lagi niyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin. Kahit ngayong malayo na ako sa inyo, tingnan niyo po yung huling sentence, sikapin niyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap niyo at gawin niyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Ipamuhay ang kaligtasang natanggap niyo. Maganda po yung salin ng New Living Translation. Sabi po doon sa naka-highlight na pula, work hard to show the result of your salvation. Ibig sabihin, ang paggawa po ng mabuti ay hindi para i-maintain ang kaligtasan mo. Ang paggawa ng mabuti ay resulta ng iyong kaligtasan. Ang ugat po ay ang kaligtasan. Una ka muna maligtas. Yun ang ugat. Ang bunga, paggawa ng mabuti. So hindi ka gumagawa ng mabuti para idagdag sa iyong kaligtasan. Gumagawa ka ng mabuti dahil iyon po ang bunga ng iyong kaligtasan. Sabi po sa verse na yan, work hard to show the result of your salvation. Ibig sabihin, pagsikapan daw po natin na makita yung bunga ng ating kaligtasan. Sa wikang Tagalog, pagsikapan natin mabuti, pagtrabahuhan natin mabuti, na maipakita sa mga tao ang resulta ng ating kaligtasan. Yun na po yung mabubuting gawa. Yun po ang resulta ng ating kaligtasan. Bunga po ng kaligtasan natin ang mabubuting gawa. Kumbaga sa puno, ang ugat po ay ang kaligtasan. Ang bunga ay ang mabubuting gawa. Kaya lang baliktad kasi yung tao. Dahil ang nakikita niya ay yung bunga, yun ang mindset niya na ikinokonek niya tungkol sa kanyang kaligtasan. So, mali po. Hindi po natin i-maintain na ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Dahil ang mabuting gawa po ay automatic na magbubunga sa'yo, lalapas sa'yo, dahil ikaw ay ligtas. So, nawa po ay maging ano po sa atin yan. Hindi malinaw po. So, kay Kristo, tayo ay eternally saved. Ibig sabihin, kay Kristo, tayo po ay panghabang buhay na ligtas. Tayo po ay eternally saved. Tayo po ay tumayo at tayo po ay Lord, when the world